Naiyak ako bigla. Kanina naman, hindi naman. So, actually po, no, totoo po na ang laking inspiration po niya sa akin bilang nagde-desire maging pastor's wife. Malaking pasalamat ko po na naging malaking example po siya sa akin. So, basahin ko po, pero kwento ko na lang kung sakali. So, isa po akong observant na tao. Ewan ko po napapansin ng iba. Kahit maliit na bagay, napapansin ko po. And madalas tinitignan at binabantayan ko ang buhay, galaw at salita ng mga tao sa paligid ko. And isa po si Ma'am Kes sa lagi kong tinitignan siya kung pinagmamasdan. Yung actions niya pag nasa loob ng church, nasa labas ng church. Alam ko lahat naman po tayo, no? Pero alam niyo po, dahil yung buhay niya, yun yung yung pinapangarap ko na maranasan balang araw. So dahil yun yung ginogol ko po sa buhay ko, lagi ko talagang tinitignan yung buhay niya. No? And actually, nakilala ko po siya bilang stricto and organized na tao. Saan po yun? Sa open door pa po. Ewan ko, dito yung po marirealize na minsan kahit yung mga simpleng tao sa paligid mo, di ko naman siya ka-church nun, pero ina-observe ko po yung buhay niya. And nakikita ko po siya nun pagka may conference niya. Siya yung parang naglilid kahit na babae siya. Hindi naman po siya naglilid talaga, pero yung pag may kailangan sila, si Ate Kessie, lahat po, no? So, doon pa lang po, napansin ko na po yung buhay niya. Pero nung napangasawa po siya ni Pastor, doon ko po mas nakilala kung sino siya. No? Siyempre, dahil di naman po lagi siya ka-church nun, may times na nami-misinterpret mo yung actions niya. Pero alam niyo po, one time, camp yun sa, ewan ko natatanda niya, yung camp po sa Bamban yun. Nag-speak po siya nun, first time po, na nag-speak siya sa mga young ladies. And doon ko po nakilala kung sino siya. Yung napagdaanan niya bilang anak, lalo na nung dumaan sa struggling family nila. Sabi ko, kaya pala ganito kalakas yung taong to. Kasi ganun pala katindi yung pinagdaanan niya. And, alam niyo po, hindi po ako thoughtful verbally, visibly. Pero natutunan ko po unti-unting improve yung sarili ko kasi nakita ko kung gano'n siya ka-thoughtful na tao. No? And, wala pong panahon na hindi ko siya nakitang umiti. Kahit nga umiyak siya, nakangiti siya. So, maliban sa pagluha niya, pag nararamdaman niya yung sobrang saya, o kaya makita mo siya after niya mag-pray, doon mo lang siya makitang hindi nakangiti, no? Pero di ko makakalimutan yung unang personal na yung pag-usap ko, naalala niya yun. Sa choir po yun, tinanong niya ako sino daw yung crush ko sa church. Tapos, sabi ko, wala ma'am. Pero may na-share po kasi yung tao. Tapos sabi niya po sa akin, natatawa lang ako kasi pag tinatanong niya yun. Tapos sabi niya, ay pag-pray natin yung yung magiging lifetime partner mo. Hindi pa naman po ganun katanda, hindi katulad ngayon. So, alam niyo po, akala ko, simpleng conversation lang yun. Pero alam niyo po, every time may bibigay siya letter sa akin pag birthday ko, meron pong ginawa no activity dito yun sa workers meeting. Ako natatanda ni Pastor, yung iikot ka, tas may plate. Alam kong siya yung nagsulat. Kasi sabi niya, alam ko dadating yung perfect partner para sa'yo. Alam niyo po yung nag-start siya sa simpleng conversation sa choir. Pero alam ko, she took that in her heart. Sobra. Kasi every time magsasalita siya, lagi excited ako dun sa magiging partner mo. Laging ganun. Alam ko po, parang mas pinagpipray pa nga nito sa akin yung magiging partner ko. Ganun po siya ka-thoughtful. And may mga, lagi po, sa sulat niya sa birthday, lagi po na-appreciate yun. Yung lagi niya sinasabi na, I know God is preparing someone for you. Tapos lagi po na-appreciate namin yung ginagawa mo. Alam niyo po, every time na may sulat siya sa akin or may sasabihin siya, kahit sa chat lang, I felt seen. Yung alam mong nakikita niya yung ginagawa mo and she appreciates what you are doing. Sobrang, alam niyo po ma'am, kahit maliliit na letters lang yun. Ginikip ko po sila and ang laking blessing po nila sa akin. No, sobrang na-feel ko po na sabi ko, tinitignan ng taong to yung efforts ng bawat member sa church. And I really appreciated that as a member. And ngayon po bilang Bible student po, no. And she also makes sure na maramdaman kong I am trusted. Ngayon po yun, pag every time mag-a-ask siya sa akin ng favor, alam ko na naniniwala siyang kaya kong gawin yun. Kahit na alam niya, hindi ko pa ginawa yun. Yung minsan po, ma'am talaga. Tapos sabi niya, hindi, sige, gawin mo ganito. At alam niyo po, she pushes me to do more sa Panginoon. No? Kahit dun sa mga simpleng bagay na yun. And alam niyo po, lahat concern niya, financially, physically, parang lahat yata. Kino-concern niya sa bawat tao, no? And alam niyo po, na-feel ko talaga na proud siya sa akin bilang
pastor's wife po natin, no? Kasi, ano ba minsan pag magsispeak yan sa chapel hour, lagi niyan babanggitin kung ano yung buhay namin, kung ano yung ginagawa ng mga workers. Kayo po, minsan may masashare siya na member doon. Every time na may bisita po ng pastor's wives or pastor, kapag ipapakilala niya ako, minsan nahihiya po ako. Kasi agad, ito yung secretary namin. Ganun po siya. Para kanya ini-endorse. Kung pwede nga akong ibenta yan, ibebenta niya ako. Yung teacher yan, pero nagsuko ng buhay. Alam niyo po yun, yung mga simpleng gano'n. Nare-remind ako na, Lord, thank you. Kasi may mga tao, they appreciate kung ano yung meron sa buhay mo, no? And, ayun po yung minsan pagmamalaki pa niya kahit yung mga simpleng ginawa mo lang. Ayun po yung certificates kapag may speaker. Hindi naman po alam ng mga speaker yun kung sino yung gumawa. Pero agad, hihilayin niya ako. Yan po yung gumawa ng certificate, personalized po lahat yan. Lahat po, no? And, binibida niya lahat sa atin po. Alam ko, hindi lang po ako, no? Pero never niyang binida yung sarili niya. No? And yung mga pasalamat niya sa amin every time na matatapos yung events, presentations, yung Ma'am Loy, thank you sa program, Ma'am Loy, thank you sa ganyan. Yung kabang-kaba po kasi ako every time may program, pag ikaw yung, alam ni Kuya Raymond yan, nakakatakot. Kapag ikaw yung sa program committee, parang, pero alam niyo po, pag ginanon niya na ako sa likod, Lord, thank you dun sa program. Comfort po yun sa akin na, Lord, thank you because I did something right sa harapan niyo po. And isa siya sa mga nagko-confirm lagi po, no? And even sa mga achievements ko sa Bible School, kapag may awards or medal kami, proud na proud po siya. Alam niyo pag awarding po sa Bible School, kung sino yung nakasama dito. Para siya stage mother. Lahat ng kapatid po sa mga missions natin, pag may awards, proud na proud siya. No? And hindi pwedeng wala siyang pictures. Alam po natin yan. Siya yung ating main photographer. Literal siya na stage mom and sobrang proud niya sa amin. And alam niyo po kahit sa mga tiny encounters, na-impress po sa puso ko kung sino talaga siya bilang isang tao and bilang isang pastor's wife. And kung paano ba dapat yung buhay ng isang servant ng Panginoon. Alam niyo po, dahil sa buhay niya, nagka-desire po ako na, Lord, sana I can be like that or I can be more if you will allow me to. Yung nagde-desire po ako to be more. Yung minsan nahiya ka sa mga tao, di ba alam paano mo sila lalapitan, pero you will make an effort kasi nakikita ko po kung paano siya mag-effort. Kung sa thoughtfulness lang po, no, yung every time may birthday, lahat may regalo. Every time, lahat na lang po, no, ina-appreciate po niya. And I really thank God for you, ma'am. Yung thoughtfulness niyo po, malaking bagay siya sa akin. Malaking encouragement po siya. And I hope po na every time nakikita niyo po ako, sana maalala niyo po na merong isang tao na nai-inspire sa buhay. And alam ko po lahat tayo, no? Pero ako po personally, I really thank God na yung pastor's wife po natin, example siya sa amin na nagsuko ng buhay at nagde-desire na maging pastor's wife. Well po, hindi siya nag-Bible school, pero yung buhay niya, more than enough to teach us what to do in the ministry. Yan, ma'am. I love you very much, ma'am. Thank you very much. Ang tunay na malasakit ay hindi pala kailangang malakas o magharbog. Pwede pala ito sa tahimik na paraan, ngunit matindi. Tulad ng iyong pusong marunong makinig, kumilos at umalalay kahit hindi hinihingi. Ipinaparangal namin sa iyo sa gabing ito ang Crown of Thoughtfulness! Your kindness inspire others to be kinder and more attentive. Ulitin po natin, it's not in vain. Lakasan po natin ang ating pag-awit. Ready now, sing! It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. When heaven cheers on, we do not walk alone. Our neighbor, our witness, our faith is not in vain. Thank you very much.